Ah, Pastor Jimmy, Pastor Mar, pakiusog lahat ng mga dito po tayo. Usog po tayo dito. Mas maganda pong magkwentuhan eh. Parang ang layo niyo po sa akin. Wala na po yung mga tambourine, hindi na po sumasayaw. Good morning po sa lahat. Palakpak nga po yung mga na-bless tong araw na to sa ating praise and worship. Okay, bago po ang lahat, ating pong inili ko po ang lahat na tumayo at ating ipanalangin ang ating mga babies, ang ating mga kids. Ipo tayo po tumayo. May panalangin po natin ang ating mga anak, future leaders, future pastors and president ng kung anumang samahan at na Pilipinas. No? Sige po, amang Diyos, sa pangalan ng anak na si Jesus, kami nagpapasalamat, Lord, sa buhay na binigay mo sa amin everyday, sa kaligtasan. Lord, salamat po sapagkat tunay na ang gawain mo ay magpapatuloy, Panginoon. Sapagkat andito ang aming mga bata. Tiyatas po namin, Panginoon, ang mga kabataan, ang mga kids, so Lord God. Tiyatas namin sila, Panginoon, na sa kanilang pag-aaral, sa araw na ito, ay tunay nga, Panginoon, na tumimo sa puso ng bawat isa. Bata man sila sa pag-iisip, pero Lord, napakahalaga sila sa iyo. Very precious, Panginoon, sapagkat ang mga batang ito, sabi mo sa iyong salita, ay mapapabilang sa iyong kaharian. Ganun din ang mga guro na magtuturo sa kanila. Salamat po sa wisdom and knowledge na pinagkaloob mo sa kanila na ito ay kanilang maituturo sa mga bata, Lord God. Be with them, O Lord. Be with them. Bless them, O Lord God. Hindi, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, Panginoon, sa aming salita, sa salita mo naming pagbubulayin sa araw na ito, dalahin ko, Panginoon, na ang boses mong siyang marinig. Ikaw siya magpaliwanag sa amin. Tumimo ang mga salita mo sa aming puso. Ito ay aming may sagawa. Mapapurihan ka namin. Tunay na kami ay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyong harapan. Harito kami, Panginoon, handa na matuto, handang mapalo, handang makorek. Masasaktan kami, pero dahil nga sa kami ay mahal mo, kami mga anak mo, kami tinutuwid mo, O Lord God. Kaya pinupuri ka namin, O Lord God. We bless you, Father in heaven. We bless you, Lord Jesus. We bless you, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ni Jesus na po aming dalangin. Amen and amen. Sige po, makakapo na po lahat. Yung mga bata po, paki-ano na po. Atin na po silang isurrender sa mga teacher. Isurrender, no? Pakisundo po ng mga bata natin. Nakakita pa ako ng mga bata sa harapan. Pati po yung mga batang isip. Ay, hindi kasama yun. So, at this time po, we welcome ang ating mga kapatid na dumalo sa araw na to. From Tipo, si Brother Dominic P. Mga bata to, mga to, yung tatlong ito. Okay, nandun na pala sila sa nakay Sister Tess na pala. Pero we have visitors po. Mga kapatiran po from Palawan. 2 Palawan, isang USA. Praise God. Si Pastor Mel Calcaben. Hello po, magandang maga po. God bless you po. Si Brother Renato Adaires. Hello po. And si Brother Kate Hines. Oh, hello. Yun lang. Kayo na po mag-interpret, no? Marami po tayo mga senior citizen po dito, no? So welcome, Brother Hines, Kate, Brother Kate, welcome. Are you a pastor or missionary? Missionary. So welcome to JCM Family Church, okay? So anyway, just enjoy and listen to your left and right, not in your front. Praise God. Mga bisita po sila ni
Sister Nenet, na? Sister Nenet po, na? Sister Nenet. Welcome po. Welcome po. From Palawan po sila nadalaw sa atin. So, please behave. Hindi. Pastor, please behave. May bisita tayo. Praise God. Okay po. So tayo magpatuloy. Sino po dito, bago tayo magpasimula, ang masunurin sa Lord? Alam niyo po, 3 tao lang ang tumaas ang kamay. Kasama ko doon, huwag kang mag-alala. 3. The rest hindi masunurin? May ba't yung tinasa kamay niyo? Sabi ko, behave. Sino po dito ang nagugutom na? Patamon, dami. Huwag ganun. Okay? So, pamagat po, media, painggan niyo po ako. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan, masunuring puso. Sino po dito may masunuring puso? Amen. Praise God. Sige po, umpisahan lang po natin sa Matthew chapter 5, verses 1 to 11. Matthew chapter 5, verse 1 to 11. Nung makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Mapalad ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos. Amen po ba? Sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamahan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. So, sino po dito mapalad? Sigurado kayo, ha? Okay. Simulan po natin ang ating pag-uusap sa mapalad. Balik tayo, verse 1. Hindi natin siya iisa-ihin, hindi natin siya hihimay-himayin. Meron lang po akong gusto itong sabihin. Doon muna sa verse 4, last verse. Chapter 4, last verse. Matthew 4, last verse. Sino nasa Bible ngayon? Taas kamay. Lovely. Dahil dito, sinunda siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea. Sa Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ito po yung chapter 4. Matapos po magturo ang Panginoon, sinundan siya ng napakaraming tao. So doon sa chapter 5, talunan ng chapter 5, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, sinabi ba dito na hinarap niya mga tao? Umakyat siya sa bundok. Hindi sinabing umakyat sila sa bundok. Umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad. Sino yung mga alagad? Yung mga nananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? So binabasa natin to ngayon. Sino yung mga alagad? Pakitaas nga po yung mga alagad. Praise God. Praise God. So ngayon, pag-uusapan natin to, tayo tong kausap ng Panginoon, ha? Ang ibig sabihin, ang kausap ng Panginoon, mga mananampalataya. Amen po ba? Ilalagay natin sa sitwasyon natin ngayon. Sabi niya, at sila'y tinuruan niya. Sino po ditong nais na matuto? Praise God. Sabi, mapalad. Amen? Ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen po ba? Umaasa ba tayo kay Bombay? Umaasa ba tayo sa credit card?
Kanino tayo maasa? Mapalad kayo. Kasama ako. Amen po ba? Sabi, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng Diyos. Dahil wala silang inaasahan, kundi ang Diyos. Amen po ba? Lapakan mo nga, Panginoon. Next verse. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Yung nagdadalamhati, take note, Christian Strauss pa, nagdadalamhati dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga pinagdinaranas. Pero ganun pa man, dahil anak ka ng Diyos, aaliwin ka ng Lord. Amen po ba? So napakapalad natin. Amen po ba? Mapalad ang mga mapagpakumbaba. Ha? Hindi po yung mahabababa, mapagpakumbaba. Sino po rito mapagpakumbaba? Sino mapagpakumbaba dito? Praise God. Bilang anak ng Diyos, kailangan natin magpakumbaba. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Kasi ang Lord nagturo sa atin eh. Dati mayayabang tayo eh. Lalo na si Pastor, di ba? Mayabang to si Pastor. Kanina nga nag-uusap kami kanina umaga. Si Pastor TJ, si usap ko, si Bongs, kumakain kami kanina sa bahay. Sabi ko, I really thank God kasi maraming tinurong Panginoon sa akin. Kung ako nung araw, pinilit kong makinig sa mga pastors na mga kaibigan ko na, mag-Bible school ka. Kapatid, ang yabang-yabang ko ngayon. Yabang-yabang ko ngayon. Hindi ko po inaano yung ang mga pastors, iba-iba pong pagkatawag sa amin, sa mga pastors. Yung iba, tinawag mag-aral para magturo. Yung iba, tinawag ayaw magpastor pero tinawag. Isa po ako doon. Ayoko po magpastor pero nasa harapan po ninyo ako. Pero sabi ko nga po, kung ako nag-aral, hindi pa nga ako nag-aaral, mayabang na. Paano pa pag nag-aaral pa? Di po ba? So ako sumusunod sa Panginoon kung anong pinapagawa niya sa akin. Sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Praise God. Paano? Pastor, di ba pinapaiwas nga tayo ng Panginoon sa daigdig? Di ba? Di ba may salitang ganun? Puno ng kasalanan ng sanlibutan tapos mamanahin mo. Hindi, iba po yun. Ibang usapan to. Itong mamanahin nilang daigdig. Yung susunod na Jerusalem. Iba pang usapan natin, iba pang usapan yun. Mapalad ang mga, sabi ko nga po sa inyo, hindi natin siya hihimayin. Ang mga nagugutom at nauuhaw. Praise God, si Pastor next to. Kaso sa katuwiran, ako pa rin ito. Kayo po ba ito? So mauhaw tayo sa katuwiran. Amen po ba? Amen po ba? So paano tayo mabubusog? Basahin natin ang Bible. Amen po ba? Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Kasi nga mahabagin ka. Amen? Maawain ka. No? Amen po ba? Ba't di ka naawa kay Pastor? Di ba, Pastor? Mapalad ang mga may malinis na puso. So, paano natin malalaman malinis ang ating puso? No? Sabi ni Mami Eli, buksan daw. Buksan nyo nga puso nyo. Linisin natin araw at gabi. Amen po ba? Anytime. Open po yan. Panginoon, linisin mo ang aking puso. Lord, nagalit na naman po ako sa anak ko. Open niyo po kanilang mga mata. Ako lang nakakakita ng mga hugasan. No? Nagalit na naman ako. So, next. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Sa bahay, sa church, sa trabaho, sa ang area man. Sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Mag-ingat po tayo dito, ha? 3 beses ko na po naranasan to, may taong gusto ng kapayapaan pero hindi leading ng Lord. I mean, siyempre leading ng Lord, kaya lang iba yung dating, iba yung pagpasok. So, hindi naging magandang resulta. Etong ginamit niya na verse. Okay? Next. Mapalad ang mga, tingnan niyo po ito ha, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ever since na tinanggap natin ng Panginoon, marami nang galit sa atin. Di po ba? Di po ba? Ano sabi sa atin? Gagabaan daw tayo. No?
Dahil nakita nila, binasag natin ang ating mga rebulto. Ang masakit pati rebulto ni Jose Rizal. Nabasag yun. Ay nadama yun. Ano. Tapos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng Diyos. So dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, even ang iyong mga kamag-anak, nung ikaw nag-iisang nakakilala sa Panginoon, number one mong kalaban, nanay mo, tatay mo. Di ba? Nung ikaw nakakilala, number one mong kalaban, mga anak mo, asawa mo. Tama po ba? Tama po ba? Pero dahil nagpatuloy ka, pamilya mo dito ngayon. Amen po ba? Nagkaroon na kaligtasan sa bawang bahay ninyo. Amen po ba? Next. Mapalad ang mga nilalait at tinusig ng mga tao. Mga tao na to ha. At pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Alam niyo po, alam niyo naman ang istorya ko. Hindi ko pinagyayabang yun. Pero yan po. Di ba, Pastor? Pag binabasa natin to, praise God. Dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, maraming nagalit sa atin, pero patuloy tayo, andito tayo ngayon. Now, anong kinalaman ng masunuring puso dito? Babalikan po natin to mamaya. Kausap ng Panginoon dito, mga Kristiyano. Hindi pastor, hindi missionary, hindi leaders, mga Kristiyano. Alagad ng Panginoon. Nung tinanggap mo ang Panginoon, alagad ka na ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang trabaho, responsibility nila pastor o ng mga missionary ang mag-share ng word. Ikaw din. Amen po ba? Amen po ba? Okay. Talon tayo, verse 27. Verse 27. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Eto na, yung mga mapapalad. Narinig yung sinabing, huwag kang mangangalunya. Lord, wala pa po akong karanasan. Wala pa po ako naging girlfriend. So, excuse ako dito. Sabi ng Lord, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa, ay nangangalunya na sa babaeng yun. Nangangalunya na. So, vice versa. Even babae sa lalaki. Tama po ba? Pero minsan may nakausap ako dito, Pastor, sabi ng Bible, mga lalaki lang, babae kami. Kaya okay lang titigang kita. Tinititigan ako talaga. Pero ito, masakit habang tumititig, sumusuka. So sa lalaki lang ba to? Pareho. So tumingin lang tayo. Tiningnan lang natin. Ganda naman ng babaeng ito. Nagkasala na raw tayo ng pangangalunya. Saan daw? Saan daw? Saan daw? Sa puso. Wala pang ginagawang action. Sa mind pa lang, sa isipan mo pa lang. Pero boom! Dito pala ito. Pakinggan niyo ako ha. Pakinggan niyo po ako, masunuring puso. Babae at lalaki ito. No? Sasalita ako dito, panitingin niyo kay Jerry. Halimbawa lang, Jerry. Palakpak agad ang tenga eh. Pogi ni Jerry ngayon. Ang gwapo ni Jerry ngayon. Masakit lalaki nagsabi. So, sa puso daw, mga kapatid. Sa puso. Tingnan natin yung susunod na sinabi ng Panginoon. Meron akong babanggitin po dito ha. Dahil lagi natin binabasa to, pero meron akong i-reveal. Which is ni-reveal sa akin ng Lord. Asa na? Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Kaya? Kaya? Wala sumasagot to. Hindi, di ba?
Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa, hindi sinabing mabuti pang mawalan ka ng isang mata, ha? Sinabi bahagi ng iyong katawan. Ah, mga pastors, mga Tagalog po kami dito, ha? Okay po, kasi po, simultaneous po kasi kami. May church po kami sa Calao, Bicol po. May church po kami sa Masbate. And may mga kapatiran po na nasa States, nasa ibang lugar, na kung saan nag-request po ang Bicol at Masbate na Tagalog po dahil yung mga matatanda po, yung mga matitinding katolikong solid, pero po tumanggap sa Panginoon, andun po, nais po nila Tagalog. Okay lang po ba? I'm speaking in Tagalog. Nagtatagalog po ako, ha? Okay po. So anyway, sinabi dito, mabuti pang mawalan ka ng isang mata. Yung ba sinabi? Isang bahagi, bahagi ng iyong katawan. Matang pinag-uusapan pero binanggit, bahagi ng iyong katawan. Sino yun? May away? Ay. Tessa, ano kaya? Okay, sige. Bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kasi bakit? Nag-i-enjoy ka sa nakikita mo. Panay ang panood mo ng porno eh. Nag-i-enjoy ka, hindi alam ni pastor, hindi alam ng mama mo, hindi alam ng mga anak mo, pero the Lord knows. Amen po ba? Kaya yung buong katawan sa impyerno pupunta. Next. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Kaya? Kaya putulin? Di kaya, no? Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Pag ito, binasa mo, na hindi ka filled ng Holy Spirit at dahil sa pagsunod mo, ginamit ni Satanas, darating ka dito na isa kang pirata. May patch dito, tsaka may saklay-saklay. Pastor, I did my best. Alam ko na lugod ng Lord. Ginawa ko to, kayo hindi. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kapag hindi ka filled ng Holy Spirit, anong sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 20? Ano sabi? Tama ba? Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan. Doon sa Bible na binabasa natin, sa sariling kakayahan. Pag binasa mo yan, at alam ni Satanas, alam ng dyablo na ikaw lang dahil may gusto kang malaman. Dahil magyayabang ka. Ano sumunod? Sapagkat ang pahayag ng mga propeta o ang Bible ay hindi nagmula sa kalooban ng tao, sa isipan ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yan, Holy Spirit. Sinong Word of God? Revelation chapter 19 verse 13. Sino po yon? Revelation 19, tama ba? 19:13? Wala po to, hindi po to kasama, pero puno ng dugo ang kanyang kasuotan ng ating Panginoon at ang tawag sa kanya ay John 1:1 nga. John 1:1 para ating anihin. John 1:1, sabi ganon. For God so loved the world na pagkat gayon na lamang, tagal. Nang pasimula, naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Verse 2, sa pasimula, kasama na siya ng Diyos. Verse 14. Bagal. Ruter. Ang salita ay naging tao. Sino yung galing sa langit na naging tao? Si Jesus. So pag binasa natin ang Bible, binabasa natin sino? Ang Panginoon nangungusap sa atin. Amen po ba? So para makausap, pagkaroon kayo ng connection ng Panginoon, you must be filled.
You must be filled. Hindi pagising mo, basa na kaagad. Hindi po. Mas maganda, Panginoon, salamat po. Ginising mo po akong muli. Kahit kakainin ko na yung lechon, pero okay lang, Lord. Sa panaginip, dahil mag-uusap tayo ngayon. Panginoon, Holy Spirit, salamat. Andito po ako, kausapin niyo po ako. At pag binabasa natin ng Bible, kinakausap tayo ng Lord. Amen po ba? Amen po ba? Okay, balikan natin. Balik tayo doon. Saan na tayo? Doon sa Matthew 5, 20 na tayo, 27, 28, 29. Kung ang iyong kanang kamay naman ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito, tapon mo, mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Mga kapatid, again, pag hindi ka talaga filled ng Holy Spirit, baka gawin mo ito, ha? Ewan ko po sa inyo kung sino po nakapanood noong 1986, 87, 88 sa Channel 7 noon, merong yun ng Katoliko na kung ano yung, ang tawag dito? Yung Four Gospels, yung lagi yun ang binabasa lagi ng mga pari. Tapos isinasa drama nila. So ngayon si Eric Kison, dahil nga sinunod niya ito, isang araw pagbukas, dahil nga makasalanan siya, nabasa niya yan, pagbukas ng pinto ng nanay niya, nakita si Eric Kison, wala nang mga mata, wala na rin mga kamay. Paano nadukot yung mata? Wala nang kamay. Diba? Tapos sinabi nga ito, kinote to. So nagtawanan kami. Grabe, yan ang magiging mangyayari kapag hindi ka filled ng Holy Spirit. But anyway, ano yung nabasa natin kanina? Mata. Tukutin ang mata. Ano yung sumunod? Kamay. Sa palagay binaban ninyo, kapag pinutol niyo yan, hindi na kayo magkakasala. E paano yung tenga? Nakarinig ng chismis. Paano yung dila? Dahil sa dila mo, puputulin ko, hayaan mo ako magsalita. Di ba ba? Tama po ba? Tingnan niyo po, mga kapatid. Kapag nakita mo ang babae, nagnasa ka at may ginawa ka, damay si kamay. Eh ang isipan mo. So, baklasin natin si isipan, si brain. Hanggang sa palagay nyo, pag tinanggal nyo lahat ng parte ng buong katawan natin, hindi na tayo magkakasala. Tama po ba yon? Mga kapatid, balikan natin yung verse 27. Uy, tataas mo lang. Router, mahaba to, router, ikaw na muna. Narinig ninyo, huwag kang mangangalunya. Sa 28, ngunit, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon, sa kanyang... So, saan tayo? Ano yung pinaka-root cause? Saan? Anong part ng puso na katawan natin, yung talagang nagkakasala tayo? Saan? So, tanggalin natin yung puso. Di ba? Tama po ba? Tanggalin natin ang puso. Tama po ba? Hindi po. Pag ating nakilala ang Panginoon, ngayon kilala na natin ang Panginoon. We're doing our best to obey, to follow the Lord, to please Him, to glorify Him. Tama po ba? Ginagawa natin ang lahat. Lahat-lahat. Para mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Pero mga kapatid, yung puso natin, kailangan natin palitan. Amen po ba? Kailangan natin palitan. Naniniwala po ba kayo doon? Inumpisahan ko ng mapalad ang mga ganito, ganon. Ang makakagawa lang nun, kapag ang puso mo, pinalitan mo. Kasi kausap niya yung mga alagad. Hindi yung mga, ngayon pa lang siya nakilala. Okay. Ano bang meron sa puso na yan? No? Yung mga pagkakasalang ginagawa ng mga tao. Maliban sa pangangalunya, maliban sa, ano ba yung ginagawa ng mga tao? Sige nga po,
Galatians 5:19. Galatians chapter 5, verse 19. Hindi maikakaila mga hilig ng laman. So, yung binasa natin kaninang may pagnanasa ka, lust of the flesh, lust of the eyes. Tama po ba? May kinalaman ng laman. Ano yung mga laman, ano yung mga kasalanan na yon na may kinalaman ng laman? Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Lagi natin binabasa ito, mga kapatid. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga Kristyano tayo, wala na tayong Diyos-Diyosan sa bahay, di ba? Pero Diyos-Diyosan natin, di mo alam, hawak mo, cellphone mo. Gadgets mo, kotse mo, motor mo, helmet mo, pagkaganda-ganda. No? Pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa. Pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi, pagkainggit, pagpatay. Mama, sasama pa sana natin yung binura mo yung kapatid mo. Sa Panginoon, pumatay ka na. Paglalasing. May naglalasing pa po ba rito? Konti. Kalayawan at iba pa katulad dito, muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero nabasa natin kanina, di ba, mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Pero kung ito umiiral sa inyo, mga kapatid, hindi tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, dapat nating palitan ang ating puso. Di ba si Pastor, sabi ng asawa ko, love, hindi pala bypass ang kailangan mo. At hindi rin pala pacemaker. Di ba? Alam niyo naman sa aking puso ko, di ba? Kasi nga, enlargement of the heart. Sabi ko, lumalaki puso ko, tumataba puso ko. Kasi ba't hindi mo ako minamahal? So sobrang pagmamahal mo, 20 lang ang laman ng wallet ko. Kasi ayaw mo akong kumain ng mga masasama, di ba? Ano ba naman yung isang kurot lang na balat ng lechon? Isang kurot, no? Pero yung kurot na yun, isang buong na pala kuha nun. No? Sabi ng asawa ko, ano yun? Yung transplant, yung papalitan ng puso. Nung sinabi ng asawa ko yun, sinabi ni doktora yan? Hindi, ako lang nag-isip nito. Okay. At least hindi si doktora nagsabi. Sabi ko, yung ang 500,000 na pacemaker, hindi natin kaya. Puso pa kaya. Di ba? So anyway, sino po dito naniniwala na kayang palitan ng Panginoon ang ating puso? Kayang-kaya po ba? Pastor, saan sa Bible nakalagay na naman yan? Kahit anong gawin natin, natanggalin yung parte ng katawan natin, still magkakasala tayo. Kasi yung pinanggagalingan, yung pinaka-root cause, yung pinanggagalingan ng pagkakasala na yun. Ano sabi ng Panginoon? Hindi yung kinakain ang siya nagpaparumi. Ano yung nagpaparumi? Yung lumalabas mula sa puso ang nagpaparumi sa tao. Babalikan pa ba natin yon? So ngayon, puntahan natin. Makinig kayo ha. Puntahan natin. Ezekiel chapter 36 verse 25. Kapatid, linisin natin ang ating puso. Ay sasabihin nila, 36 verse 25. Router, ikaw na yan? Praise God. As lovely, nasan? Pak! Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Sabi aalisin ko rin ang naging mantsa ng ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan symbolizes mga kasalanan natin. Eto sabi ng Lord, bibigyan ko kayo ng puso ba? Puso lang ba? Bagong puso.
at bagong espiritu. Ang masuwayin, yung matigas, yung pasaway, yung ma-pride, yung puso ay gagawin kong pusong masunurin. Sabi ng Lord, palakpakan nga natin ng Lord. Next, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo ng mabuti o masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Amen po ba? Amen po ba? Tutulungan tayo ng Panginoon para maging masunurin ang ating puso. Sino po ritong handang magpabago o palitan ng puso? Praise God. Inulit po yan. Ezekiel chapter 11 verse 19. Ezekiel chapter 11 verse 19. Sabing ganon, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. So nasa Bible, no? 2 verse na tayo, no? Hindi lang ng puso, kundi ng espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. Sino po dito gusto maging anak talaga ng Diyos? Yung sa puso, ha? Hindi yung JCM family ka o born again ka. Hindi po. Lagi ko pong binabanggit sa inyo. Kung ako namatay nung kabataan ko, impyerno ako. Kasi alam ko, sa langit ako pupunta dahil bakit? Choir member ako eh. Kumakanta kami. Kaya kami, alam ko, sa heaven ako pupunta. Pero yung kaligtasan, hindi na ipaliwanag sa akin. Anong kahalagaan ng kaligtasan? Pero purihin ng Panginoon, mapalad tayong lahat. Dahil ang JCM, mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ituturo ng JCM, ng mga pastors, at even kayo, ituturo nyo po sa iba, ang living a holy life. Atin pong, huwag na tayong mapaniwala, Pastor, ligtas ka na. Hindi po wag nakalagay sa Bible, mawawala ang ating salvation pag tayo nasa kalagitnaan ng kasalanan. So I don't care kung ano sasabihin ng mga tao sa mga naniniwala ng once saved, always saved. Ang JCM, hindi po ganun, ha? Hayaan mo silang paniwalaan nila yon. Basta ikaw, pag humarap ka sa Panginoon, pag ikaw ay namatay, susundin ka ng mga anghel. Bakit? Dahil namumuhay ka na may kabanalan. Paano kung mali sila? Paano kung mali ang once saved, always saved? At sinunod natin yun. May second chance pa ba? Tayong sumusunod sa kalooban ng Panginoon, namumuhay ng may kabanalan. May susumbat ba sa atin? Hindi ka makakapasok sa langit. Bakit? Kasi hindi ka naniwala sa once saved, always saved. Pero wala kang ginagawang kasalanan. Makakapasok ka, hindi. Makakapasok ka pa rin sa heaven. Bakit? Kasi malinis ka. Okay yung naniniwala sa once saved, always saved. Totoo naman yun eh. Pag tayo ligtas na tayo. Pero ipapamuhay mo. Huwag ka nang babalik dun sa dati mong pamumuhay. Ngayon, Pastor, paano to? Yung mga Israelita, sinabi to sa mga Israelita, pero nagpatuloy pa rin sa kasalanan ng mga Israelita at ang daming pumalpak. Sila nga, sinabihan ng papalitan ng puso. Tayo pa kaya? Ito maganda. Ito maganda mga kapatid, sa pagpapalit ng puso. Yung pusong ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung sila hindi nila nagawa dahil wala sila katulong, tayo sa panahon natin ngayon, tinanggap natin ng Panginoon, pangako ng Diyos, papalitan ang ating puso na masunurin. Bakit? Sabi sa Hebrews chapter 8 verse 10. Ano sabi? Kasi di ba matitigas ang ulo, hindi masunod ang utos ng Diyos. Pero ito, sabi dito, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel
pagdating ng panahon. Pastor, Israel lang yan. Ano sabi sa Galatians 3:29? Babalikan natin to. Balikan natin to. Galatians 3:29, para malinaw tayo. Ano sabi doon? Galatians 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, kung nananampalataya ka kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham. Hindi ka Hudyo, hentil ka, pero lahi ka ni Abraham. Bakit? Dahil nananampalataya ka kay Kristo at ang Panginoon nasa puso mo, ikay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan mo, Lord. Na? Balikan natin si Hebrews 8 verse 10. Balikan natin. Tingnan natin. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Ang pag-iisip, itatanim ng Lord, ha? Itatanim sa pag-iisip. Isusulat ko ito sa kanilang puso. So yung pusong ipapalit ng Diyos sa atin, nakasulat na doon ang kanyang mga utos. Amen po ba? Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Ulitin natin. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip. Chapter 10, verse 16. Chapter 10, verse 16. Yan din yun. Hebrews 10:16. Ganito ang gagawin ko kasunod sa kanila pagdating ng araw ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang puso. Lord, Pastor, kanina sabi, isusulat. Ngayon itatanim. Ano bang totoo? Itatanim at isusulat sa puso natin, sa isipan natin, ang utos ng Diyos. Amen po ba? So wala na tayong may dadahilan pa sa Panginoon para sabihin natin, Lord, hindi ko po alam ang salita mo, hindi ko alam ang utos mo. Dahil pag kilala mo ang Panginoon, meron kang tinatawag na relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Tama po ba? Sabi ng Panginoon, ulitin ko to ha, I never knew you. Kaya sinabi niyang new, ulitin ko, para sa mga bago po, no? O sa mga hindi pa nakarinig o nakarinig pero hindi pa naintindihan, puntahan natin yon. Matthew 7:22 o 23, 7:22 muna. Englishin natin ha, New King James. 23. Sabi ng Panginoon, and then I will declare to them, I never knew. Hindi, no. Knew. Pag sinabing knew, may malalim na relasyon yan. Ulitin ko ha. Pag sinabing knew, I never knew you. Yung knew, hindi ko kayo nakikilala, wala tayong relasyon. Sa mga naging mag-boyfriend-girlfriend, nagkaroon ng matinding relasyon to. Yeah, I knew her. Yeah, I knew him. Kasi hindi lang siya kilala, kundi nagkaroon ng sexual intercourse. Dito naman sa Panginoon, siyempre walang sexual intercourse, kundi yung matinding relasyon na nag-uusap kayo. Amen po ba? Kinakausap ka ng Lord. Sabik ka sa Kanya sa pagising mo dahil excited ka dahil gusto mong makausap siya dahil bakit? Narinig mo at naranasan mo ang Panginoon. Amen po ba? So balikan ulit natin dun sa Hebrews, kanina, Hebrews 10:16. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila. Pagdating ng mga araw ng iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos. Isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. So mga kapatid, kung yung mga taong sinabihan ng Panginoon during the time of Old Testament, hindi nila nagawa, tayo po magagawa natin na. Amen po ba? Dahil yung pusong ipapalit ng Panginoon sa atin, nakasulat na dyan. Amen po ba? Nakasulat na dyan yung kanyang mga utos. Gagawin mo na lang. So, ito pa maganda. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Papalitan ko ng bagong puso at lalagyan ng punta tayo ulit. Ezekiel chapter 36 verse 26 muna, 26. Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Amen po ba? So, nung tinanggap natin ang Panginoon,
Sino yung nasa puso natin? Sino yung nasa puso natin nung tinanggap natin ng Panginoon? Ha? Sige na, huwag na kayo mahiya. Jesus, tinanggap natin ng Lord eh. Tingnan niyo po ito. Bibigyan tayo ng Espiritu ng Panginoon. Sa Galatians 4:6. Alam na natin to, di ba? Ulitin lang natin, Galatians 4:6. Para tayo talaga tunay na makita natin at upang patunayan kayo mga anak ng Diyos na tinanggap natin ng Panginoon, isinugo niya. Sino? Ang Espiritu ng kanyang anak. Saan daw? Sa ating mga puso. So yung Espiritu ng kanyang anak nasa puso natin. Amen po ba? So may katulong tayo. Hindi yung tayo lang ang gagawa na hindi kaya ng ating katawang makalaman, kundi ang Espiritu mismo tutulungan tayong mapagtagumpayan, masunod ang lahat ng pinapagawa ng Panginoon. At nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko, dahil tayo yung mga anak eh, di po ba? Amen po ba? Now, sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, nung tayo Kristiyano na, eto, sabi ganon ni Pablo, ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo. So kapatid, kapag ikaw ngayon, susundin mo ang Panginoon, gusto mo siyang sundin sa pagbabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sandata mo kapangyarihan ng Diyos. Para saan? Na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Ano mga New King James? New King James. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Kung anong meron dyan sa utak mo, sa puso mo, na narinig mong katuruan, na pinaninindigan mo, pinanghahawakan mo, yung pananampalatayang yun, against pala sa sinasabi ng Bible. So habang binabasa natin ang salita ng Diyos, habang tayo nandito sa pagiging Kristiyano nating ito, at tayo ay nasa Panginoon, ang Holy Spirit na nasa iyo, habang binabasa mo salita ng Panginoon, habang tinatahak mo ang buhay Kristiyano, tuturuan tayo ng Holy Spirit na sumunod sa Kanya. Bakit? Dahil yung strongholds na yon, yung pananampalatayang ating unang natutunan, yung mga nakasanayan nating ginagawa, wawasakin ng katuroang ito, ng salitang ito. Casting down arguments and every high thing that exalts itself. Ay, Tagalog. Yan. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas. Ito nga dahil nga doon sa karunungan, doon sa kaalaman, doon sa natutunan, yun ang pinangahawakan. Pero nung ating mabasa ang salita ng Panginoon, naalala ko noon, may Bible study kami sa Almasen. Yung isang tao doon natutulog habang nagsasalita ako, habang nagpipreach ako. Pero hindi pala siya natutulog. Lahat ng mga babanggitin kong mapupunan niya, titilat ang mata nun at magsasalita. Pastor, sandali muna. Parang hindi ganyan ang natutunan ko. Ilang beses po yun, kasama ko asawa ko. One time, sabi niya, sandali, Pastor. Ano nakalagay sa Bible? Yung sa Mark chapter 16, verse 1. Huwag mo na puntahan. Nagpunta yung mga babae sa libingan ni Jesus. Ang dala-dala mga babalikan pa ba natin yun? Mga pabango. Sabi niya, sa tagal ng panahon na nalaman ko kung anong dala ng mga babaeng yun, yung 3 Maria.
kasama si Salome. Paano naging Maria yun? Yung tatlong Maria, dala-dala nila ano daw? Pang-imbalsamo. Sige nga, Mark 16 verse 1. Alala ko po yun. Natuwa ako dahil pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome. So ilang Maria? O di ba sabi tatlong Maria? Ay bumili ng upang sila'y magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Napatayo siya. Akala ko pang-imbalsamo. Sa isip ko, ay mag-imbalsamo yung mga babae. Marunong mag-imbalsamo. So, nakita niyo po, pag ang salita ng Diyos, balik tayo doon sa 2 Corinthians chapter 2 verse 4 or ano ba tayo, 5 or 6. Pag ikaw may relasyon sa Panginoon, nakikipag-usap ka sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, ang lahat ng natutunan mo noon, mababasag. At kapag matigas pa yung puso mo dahil hindi ka papayag, eto sabi, ginagapi namin ang salitang ito. Ginagapi namin, sabi ni Pablo, ang lahat ng pagmamataas. Mayayabang nga dahil nga sa maraming alam eh. Alam niyo po, merong umano sa akin. Merong nagsabi sa akin. Sabi sa akin, basta kailan lang. Pastor, umattend kami ng seminar. Ang ganda ng paliwanag, grabe. Pakinggan niyo po ako ha. Pastor po ito kausap ko. Dito ko nalaman na ang mundo pala 6,000 taon pa lang nag-e-exist. Gusto kong himatayin. So, ibig sabihin, kung 6,000 taon pa lang, 6,000 pa lang nag-e-exist ang mundo. Kasi, ang tao nag-e-exist. Magsi 6,000 years na eh. Kasabay nila, Moses, ang mga dinosaurs na nakita doon sa ilalim. Di ba? Hindi ko maintindihan. Sabi ko, okay po. Agkat po, Pastor, I recommend umattend ka doon. Okay na po. Meron naman tayong, di ba yung, ano tawag doon? Sa Discovery Channel. Doon na lang, okay na yun. Parang yung kausap namin sa Israel. Sa Israel kami nasawa ko, di ba? Sabi ng mga mayayabang na mga Hort Jordan, 200 million years ago. Wow! How did you know 200 million years ago? Mount Sinai na yan. Meron po kasi Mount Sinai sa Jordan. Sinasabi nila doon ng ano. Pero hindi po. Nagtrabaho kami sa Saudi kami ni Pastor Mario. Ayan si Pastor Mario, yung gwapong nasa likod. Pastor Mario, almost monthly, ilang beses, napapadaan yan doon sa Mount Sinai. Ako, hindi ako maapaniwala, Mount Sinai nasa Saudi. Alam ko, nasa Israel yan, kasi hindi pa nga ako ganun sa pagbabasa ng Bible. Eh. Pero nung eto na ako, nasa Saudi Arabia nga, nakalagay sa Galatians chapter 4, nasa Saudi Arabia ang Mount Sinai. And I thank God kasi nadaanan ko yun. Napuntahan ko yun. Nagpunta ako mismo doon sa bakod. Nagpa-picture ako. Nawala yung picture. Kasi nung nagpa-picture ako, merong may nakalawit ang dila na camel eh. Ang pangit. Mabilisan kasi. So ito, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. So pag ikaw, nagpasakop sa Panginoon, at hinayaan mo siyang kumilos sa iyo, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen po ba? Pag ikaw nagpasakop sa Panginoon, lagi ka nagbabasa ng Bible, you are in the right track. Amen po ba? Yung guidance sa Panginoon, hindi ka magkakamali. Okay. James chapter 4 verse 7. Malapit na po tayo matapos, 3 araw na lang. Pastor, okay lang po kayo dyan? Mga bisita? Praise God. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo makakasunod. Kung hindi tayo magpapasakop. Di ba? Last 2 Sundays ago, na-preach ko to, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi to. Kailangan natin magpasakop sa Lord.
labanan saan? Sa kapangyarihan ng Diyos. Pasakop sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat pag ang kapangyarihan ng Diyos ay nakikita o makita ng mga dyablo, sabing ganon, lalayuan kayo nito. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Amen po ba? Pero, again, with wisdom, ha? Sabi sa Bible, labanan eh. Punta tayo kay Milagrosa. Sino yun? Yung mangkukulam dun. Ay kukulamin talaga kayo nun. Diba? Pero yung ikaw, involved, may nangyayari sa'yo, labanan mo kang dyablo. Kasi matatakot ang mga dyablo sa dahil nasa iyong Panginoon. Pag may lumapit sa'yo, Pastor, pag-pray mo ako. Kaya, kapatid, ipag-pray mo ako. Para akong kinukulam. Yan. Pag mo agad sasabihin, sandali, tawag ako si Pastor. Lumapit nga sa iyo eh. Ipag-pray mo siya. Amen po ba? Ipag-pray mo siya. Bakit? Kasi nagpapasakop ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? So kung nagpapasakop ka sa kapangyarihan ng Diyos, lalayuan kayo ng mga demonyo. Amen po ba? Tama po ba? Tama po ba? Okay. Verse 8. Next. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Lilisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong makasalanan. Lilisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. 1 Peter chapter 5, verse 6. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. So maliban sa matatakot ang mga demonyo sa inyo, pagdating ng takdang panahon, dadakilain tayo ng Panginoon. Amen po ba? Na? Okay. So Galatians chapter 5, verse 16. Ito na. Dito na tayo tapos na tayo sa puso, no? Doon na tayo sa Espiritu. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Amen po ba? At hindi kayo magiging alipin ng laman. Bakit? Bakit sinabi yon? Dahil sapagkat ang mga nasa ng laman, yung lust of the flesh, ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa lust of the flesh. Ano oras na? 11:30 ng gabi. Lord, isang episode na lang. Lord, isang episode na lang. Matatapos na siya. Kapalit ng pagpipray mo, kapalit ng pagbabasa mo ng Bible. Pag ang Holy Spirit ang siyang pinairal mo sa'yo, aalisin ng Panginoon yung mga naghahadlang, yung umaagaw sa Kanya, sa isipan mo, sa puso mo. Ano yung sasabi ko? Yung mga mahilig mag-Netflix dito, manood ng kung ano-ano pa man, mas inuuna yung gala kaysa sa pagbabasa. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magagawa ang nais ninyong gawin. Dahil nga sa naglalaban yung dalawang yan. Okay? Next. Talon tayo, verse 22. Diyan din, verse 22 lang. Verse 22. Nahilo na ako, router. 22. Sabi ganon, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Amen. So, mga kapatid, pag nagpapalit tayo ng puso sa Panginoon, magagawa na natin masunod ang Panginoon. Amen po ba? Ang kanyang mga utos. Bakit? Dahil yung kanyang mga utos, nakasulat na doon. Amen po ba? So ngayon, nakasulat na sa puso natin ang kanyang utos. Ano nang gagawin natin? Magagawa na natin sundin ang Panginoon buhay because ang Holy Spirit, ang Espiritu, ang nasa atin. Amen po ba? Paghariin natin siya. Dahil kapag hinayaan natin ang Espiritu na siyang kumilos sa atin, sabing ganun, ang bunga nito ay pag-ibig. Pag sinabing pag-ibig, may pagpapasensya, may pag-uunawa. Amen po ba? Kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan. Minsan may nagsasabi, para ako masusunog sa impyerno pag ako bumabait. Ba't kaya ganunin, no? Kabutihan, katapatan, bakit nagagawa yung mga yon? Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Bakit
Bakit nagagawa yung lahat ng bagay na yan? Dahil nga sa banal na Espiritu. Amen po ba? Walang batas laban sa mga ito. Next, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo. Pag sinabi nakipag-isa kay Kristo, nakipagrelasyon kay Kristo. Nakipag-ugnayan. Amen po ba? Tama po ba? So kung may relasyon ka sa Panginoon, patay na ang mga yon. Yung mga ang kanilang makasariling pagkatao. Pati na ang masasamang hilig nito. Sabi, Kuya, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Amen po ba? Ang Espiritu. Paghariin natin ang Espiritu sa buhay natin sapagkat yung pusong pinalit ng Panginoon, nandyan na yung utos niya. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, ipinapamuhay natin, dapat natin ipamuhay. Amen po ba? Huwag na tayong maging mayabang palalo. Huwag na nating galitin. No? Si Roslyn, huwag na nating galitin. Si Mami Ellie, huwag na nating galitin. Ha? Huwag na. At huwag na rin tayong mag-inggitan. No? Kung sila may kotse, meron din ako. Anong kotse mo? Kolong-kolong nga lang, pero pag ako nagkaroon ng 2 motor, 4 na gulong na yun. Diba? 4 wheels na yun. Diba? Kala nyo kayo lang. So huwag tayong maingit kung anong meron sila. Amen? Dahil hindi mo alam, mas maiinggit sila sa iyo pag nasa langit ka na at sila ay nasa impyerno. Tama po ba? Amen po ba? Palapakan nga natin ang Lord. Romans chapter 6, verse 6. Last na lang, malapit na po tayo. Romans 6, verse 6, sabi, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Tama po ba? Upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, mula sa kapangyarihan ng nasa ng laman. Amen po ba? Ha? Next. Last, Romans 13:13. Romans 13:13 and 14. Sabi ganon. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya. So may mapayapa palang pagsasayain, no? Amen po ba? Kagabi, couples ministry kagabi, ang gulo. Hindi, Pastor, no? Gulo. Gulo namin kagabi. Ang saya-saya. Pero hindi siya yung magulong nag-aaway-away. Magulo dahil masaya. Amen po ba? Nag-uusap-usap sila ganun. Para nasa palengke, sabi ko, Panginoon, salamat po. Dahil masaya mga anak mong narito. Amen po ba? Paano hindi sasaya? Sarap ng pagkain, di ba? Di ba sabi, busugin. Di ba, nagugutom. Okay? Magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan sa alitan at inggitan. Ang Panginoon, Hesukristo, ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang hilig ng laman. Mga kapatid, pag ginawa natin, ulitin natin ha, final. Pag ginawa natin na tayo magpasakop sa Panginoon, na yung puso na sinasabi ng Panginoon na ipapalit sa atin sa dati nating matigas na puso at pasaway na puso. Yung puso na yan, naandyan ang salita ng Diyos. Itatak niya na yan, itanim na niya yan. At may kasama pang Espiritu. Tingnan niyo po ako. Ha? Pag yan, naghahari na sa puso mo, yung Matthew chapter 5 na nabasa natin, balikan natin, sabi ko last night, balikan natin, Matthew 5:3. Dali, Matthew 5:3. Lahat ng iyan, yung mapalad na yan, hanggang sa verse 11, dali, verse 11. Mapalad ang mga tao, mapalad ang mga, mapalad, verse 11. Mapalad ang mga nila. Lahat ng mga iyan ay magagawa na natin. Amen po ba? Dahil ang puso natin galing sa ating Panginoon. Amen po ba? So sino po dito ang nais magkaroon ng masunuring puso? Palakpakan natin ang Lord. Tayo po tumayo. Pray po tayo.
Tayo po yumuko. Amang Diyos, salamat po sa mensahe mo naming narinig na muli kami ay napaalalahanan patungkol sa aming pagsunod sa iyo. Lord, sinusuko namin sa iyo ang aming puso, ang aming isipan. Muli kaming dumudulog sa iyong harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming katigasan ng puso't isipan. Ikaw ang nakakaalam. Lord, yung mata namin sa pagtingin sa mga babae na nagkakaroon ng pagnanasa, kung meron man, sa at mga narito, Lord, patawarin mo po kami. Ilayo mo po kami, tulungan mo po kami na mapaglabanan, tulungan mo po kami na ito'y mawala sa aming isipan, yung mga pagnanasang yan, Panginoon. Lord, ang aming dila ay aming sinusuko sa iyo sa mga pagsisinungaling, sa mga masasakit, masasamang salita, sa aming isipan na hindi nga namin binibigkas, hindi man namin binibigkas yung aming galit sa taong yun, pero sa isipan namin nagkakasala kami, Lord, sinusuko namin to sa iyo. Ang aming puso, Panginoon, wala kami nakikita, kundi puro kamalian ng aming kapatiran, kamalian ng aming mga pastors. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Ang lahat ng mga desisyon namin na hindi galing sa iyo at pumalpak ang mga ito, Lord, patawarin mo po kami. Nais namin magpasakop sa iyo, sa iyong kapangyarihan. Nais namin ikaw ang makita sa buhay namin. Nais namin ikaw ay maluwalhati sa buhay namin. Kaya, Panginoon, narito po kami. Muling humihingi ng tawad. Nagsusumamo sa banal mong dugo. Patawarin mo po kami. Salamat, Lord, sa pagpapatawad mo sa amin. Sa mga oras na to, kami nilinis mo na ng iyong banal na dugo. Kami napatawad mo na. Kaya, Lord, narito po kami. Salamat sa bagong puso. Yung pangako mong pinalitan mo na ang aming puso. Actually, napalitan mo na to, Lord, eh. Pero dahil hindi namin naiintindihan, nagkakasala kami. Ang banal mo Espiritu ay nasasaktan, lagi namin nasasaktan sa mga panahon na kami nire-remind, pero paulit-ulit namin ginagawang kasalanan yun. Paulit-ulit kaming minsan nawawalan ng pananampalataya dahil naiinip kami. Lord, patawarin mo po kami doon, sa pangalan ni Jesus, Lord. Ngayon, Panginoon, turuan mo, tulungan kami. Hindi lamang maunawan at maintindihan ang salita mo, kundi maisapamuhay namin, Panginoon. Upang ito ay aming maituro sa iba. Upang ang mga lalapit sa amin, upang humingi ng tulong patungkol nga sa pagsunod sa iyo, Lord, ay ma-share namin dahil ito'y naranasan namin. Salamat, Lord, sa bagong masunuring pusong ipinagkaloob mo ng muli sa amin sa pangalan ni Jesus. Lord, muli, Panginoon, tinataas ko sa iyo ang aming mga sarili, ang buong JCM, Panginoon, pamilya ng JCM, at lahat ng mga Kristiyano, tapat na sumusunod sa iyo, lahat ng mga nasa sulok ng mundo, saan man po, Panginoon, naroon sila. Ano man ang mga pangalan nila ng kanilang church, pero Lord, patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Lord, tinataas po namin sila sa inyo. Tinataas namin ang aming sarili. Kaya mo, Panginoon, ng iyong presensya, kaluwalhatian, at pagkilos ay ibuhos po sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Purihin ka, Panginoon. Tinataas ka namin. Father, we bless you. Lord Jesus, we bless you. Holy Spirit, we bless you. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord.